Kamusta mga kababayan at welcome sa ating channel. Sigurado akong marami sa inyo ang nabalitaan na ang malagim na sunog na naganap sa Jordan, Hong Kong, particular sa New Lucky House Building sa Jordan Road, isang trahedya na kumitil sa buhay ng 5 katao at nag-iwan ng mahigit 40 sugatan. At sa likod ng mga numerong ito, may mga pamilyang nagluluksa at mga pangarap na biglang naglaho. Ngayon, pag-usapan natin at alamin kung ano nga ba ang mga posibleng dahilan sa likod ng insidenteng ito. Ang New Lucky House na itinayo noong 1964 ay isang gusaling may halo-halong gamit. Mayroon itong mahigit 200 residential units, mga guest house at iba't ibang establishmento. Ayon sa mga inisyal na investigasyon, ang sunog ay nagsimula sa isang gym sa unang palapag ng gusali. Pero teka, paano nagsimula ang apoy sa isang gym? Dito na pumapasok ang mga anggulo na tinitingnan ng mga awtoridad. Isa sa mga pangunahing teorya ay may kinalaman sa mga materyales na nakaimbak sa gym. Sinasabi na posibleng may mga flammable materials o mga kagamitan na madaling masunog na siyang nagpalala sa sitwasyon. Isipin ninyo ang mga rubber mats, mga equipment at iba pang gamit sa gym. Kapag nasindihan, mabilis itong kakalat at maglalabas ng makapal at nakakalasong usok. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naging napakabilis ng pagkalat ng apoy. Bukod diyan, tinitingnan din ang electrical system ng gusali. Ang New Lucky House ay halos 60 taon na. Sa ganitong edad ng isang building, madalas na ang electrical wiring ay luma na rin at posibleng hindi na umaayon sa kasalukuyang safety standards. Ang isang simpleng short circuit o overloaded na saksakan ay maaaring maging sanhi ng malaking sunog, lalo na kung malapit ito sa mga bagay na madaling magliyab. Ito ay isang paalala sa lahat na dapat laging i-check ang electrical system ng ating mga tahanan at lugar ng trabaho. Isa pang anggulo na hindi dapat kalimutan ay ang posibleng human error o kapabayaan. Maaaring may nag-iwan ng sigarilyong may sindi, isang napabayaang kandila o maling paggamit ng mga electrical appliances. Kahit gaano kaliit na pagkakamali, kapag pinagsama-sama sa isang lugar na maraming tao at flammable materials, ang resulta ay maaaring maging catastrophic. Kasama sa investigasyon ang pagtatanong sa mga nakasaksi at sa may-ari ng gym para malaman kung may naganap na kapabayaan. Ang mas nakakalungkot na bahagi ng kwentong ito ay ang kalagayan ng mismong gusali. Sinasabi na ang New Lucky House ay isa sa mga tinatawag na 3-nil buildings. Ibig sabihin, wala itong owners corporation, walang residents organization, at hindi rin ito kumukuha ng serbisyo ng isang property management company. Kapag ganito ang sitwasyon, napakahirap magpatupad ng regular na maintenance at fire safety checks. Sino ang mag-aasikaso ng mga fire extinguisher? Sino ang sisigurado na gumagana ang mga fire alarm at malinis ang mga fire exit? Ang kawalan ng organisasyon at pamamahala ang nagiging dahilan kung bakit napapabayaan ang kaligtasan ng mga nakatira. Marami sa mga residente ng gusali ay mga miyembro ng ethnic minorities. Kabilang na ang mga Nepalese, Indians at Pakistanis. At alam nyo ba, marami sa mga biktima ay nasa proseso ng pagdiriwang ng kanilang Eid Festival nang mangyari ang sunog. Isang masayang okasyon na nauwi sa isang bangungot. Ayon sa mga report, ang ilan sa mga nasawi ay mga bisita sa isang guest house na abot kaya ang presyo, na karaniwang tinutuluyan ng mga turista o mga taong may limitadong budget. Ang malaking usok na nilikha ng sunog ang isa sa mga pangunahing pumatay. Maraming biktima ang natrap sa mga pasilyo at hagdanan dahil sa kapal ng usok. Hindi sila makakita, hindi makahinga at tuluyang nawalan ng malay. Ang mga residente na nasa mas mataas na palapag ay napilitang maghintay sa kanilang mga bintana para sa tulong ng mga bumbero. Kitang-kita sa mga video ang kanilang desperasyon habang kumakaway ng mga tuwalya para mapansin. Ang insidenteng ito ay nagbukas ng mas malawak na diskusyon sa Hong Kong tungkol sa kaligtasan ng mga lumang gusali. Paano masisiguro na ang libu-libong gusaling tulad ng New Lucky House ay ligtas tirhan? Hinihiling ngayon ng maraming mambabatas na magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon at mandatoryong fire safety inspections para sa mga lumang gusali, lalo na yung mga 3-nil buildings. Kailangan daw ng gobyerno na maging mas proactive sa pagtulong sa mga may-ari ng unit para makapag-organisa sila at mapangalagaan ang kanilang mga gusali. Hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong trahedya. Noong 2020, isang sunog din sa Yau Ma Tei ang kumitil sa buhay ng 8 tao.
Ang mga insidenteng ito ay paulit-ulit na paalala na ang fire safety ay hindi dapat isinasantabi. Ito ay isang seryosong responsibilidad ng bawat isa, mula sa gobyerno, sa mga may-ari ng gusali hanggang sa bawat residenteng naninirahan dito. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isa lang ang malinaw: kailangang may managot at kailangang may magbago. Ang pagkamatay ng 5 tao ay hindi dapat masayang. Dapat itong maging leksyon at magtulak para sa mas ligtas na komunidad para sa lahat. Para sa mga naapektuhan, ang aming taos-pusong pakikiramay. Ano sa tingin ninyo ang dapat gawin para maiwasan ang ganitong mga trahedya sa hinaharap? May mga karanasan ba kayo o kaalaman tungkol sa fire safety na gusto ninyong ibahagi? I-comment nyo lang sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay mahalaga para sa ating talakayan. At kung kayo ay nakakaramdam ng lungkot, takot o pagkabalisa dahil sa mga pangyayaring ito, huwag kayong mag-atubiling humingi ng tulong. Maraming organisasyon at hotlines ang handang makinig at sumuporta. Hindi kayo nag-iisa. Salamat sa panonood at pag-alam sa isyong ito. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para manatiling updated sa mga mahahalagang usapin. Ingat po tayong lahat.